Assessment sa kaayusan at seguridad sa naging paggunita ng undas sa NCR ngayong taon, ating pag-uusapan kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng PNP National Capital Region. Major Asilo, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Director Cheryl, at sa ating mga taga-subaybay, magandang tanghali. Ma'am, paano po ninyo ilalarawan o ano po ang inyong naging assessment sa pangkalahatang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan sa Metro Manila ngayong Undas 2025? Sa kabuuan po ay naging mapayapa naman po at maayos ang paggunita natin ng Undas 2025 sa kabila po ng pagdagsa ng ating mga kababayan sa mga sementeryo, simbahan, ganun din po sa ating mga terminals na natiling organisado po ang lahat at ligtas. Wala po tayong naitalang mga major security concern at nagpatuloy po ang maayos na takbo ng operasyon sa buong Metro Manila. Meron po ba, gaano po ma'am naging ka-epektibo ang naging deployment ng mga pulis sa mga sementeryo, sa simbahan at sa iba pang matataong lugar? May mga hamon po ba kayong kinaharap? Masasabi po natin na naging effective yung ating deployment ngayong taon dahil sa ating po mga nalatag na mga tauhan sa lahat ng matataong lugar, mabilis po natin na-respondihan yung pong mga iba't ibang sitwasyon. May mga hamon lamang po tayong kinaharap, gaya po ng mga kababayan natin na nagdadala pa rin or nagdala pa rin ng mga ibang gamit na pinagbabawal, gaya ng alak, matutulis na bagay, ganun din po yung lighter at saka perfume. May mga pasaway man po tayong mga kababayan ay nahandle din naman po natin ng maayos at mahinahon ng ating mga pulis na nasa lugar po, lalo po sa mga sementeryo. Paano niyo po ma'am tinugunan yung mga ganong pasaway? Kinonfiscate po ba yung mga dala-dala po nila or paano niyo po yung tinugunan? Yes, ma'am. Sa pagpasok po kasi nila ng mga sementeryo, chine-check na po natin yung kanilang mga gamit at once po makita natin yung mga bawal na dala, gaya ng mga kutsilyo, cutter, yung ating mga lighter, ganun din po yung mga sound system at mga speaker na dala nila, inaabisuhan na po natin agad sila na bawal po yung mga dala-dala nilang yun, kaya po hindi naman po sa kino-confiscate pero for safekeeping lamang po ay iniiwan natin po doon sa entrance at makukuha din naman po nila yun once nalalabas na sila ng sementeryo. Sa aspeto naman po ng traffic at crowd control, ano po ang inyong naging obserbasyon at paano ninyo tinugunan yung mga pagsisikip sa traffic at saka po mga aberya? May mga areas po talaga na may pansamantalang pagsisikip dahil po sa dami ng mga bumibisita, pero na-manage naman po agad ito ng ating mga traffic enforcer at partner agencies dahil po sa ating maagang koordinasyon sa ating MMDA, ganun din po sa ating mga local government units is napaghandaan po natin itong mga pagsikip ng mga trapiko. Siyempre may mga kababayan po tayo na nagdala ng sasakyan, kung kaya po alam natin na may mga areas talaga na magkakaroon ng traffic. Nagkaroon po tayo ng mga rerouting, crowd marshals at constant po ang monitoring natin para mapanatili po na maayos ang daloy ng trapiko at galaw po ng mga tao. Ma'am, ano po yung best practices na nakita ninyo ngayong taon na posibleng gamitin pa sa mga susunod na Undas operations? Isa po sa nakita nating best practice is yung maaga po nating pakikipag-coordinate sa iba po nating ahensya. Ganon din po yung pagbibigay po ng maraming personnel or yung pagkakaroon natin ng reinforcement, hindi lamang po dun sa mga allied agencies natin, kundi sa mga force multipliers po mula sa ating local government units. Dahil marami po kaming nagtulong-tulong para maging maayos at secure yung ating mga kababayan sa kanilang paggunita sa Undas, is mas madali po naming nabigyan ng assistance yung ating mga kababayan kasi hindi po tayo kinulang sa tao. Bawat area po, lalo yung mga priority areas natin, yung mga malalaking sementeryo natin, is nabigyan natin ng kaukulang personnel na mag-assist po sa kanila. At syempre po, ito yung naging reason para mas madali po nating natutugunan yung ating mga kababayan sa kanilang immediate na pangangailangan. Sa ibang usapin naman po, paano pinaghahandaan ng NCRPO ang seguridad sa Metro Manila kaugnay ng mga lingguhang protesta ng Trillion Peso March Movement para matiyak po na mananatiling mapayapa ang mga ito? Simula po nung nagkaroon ng announcement na magiging weekend, every weekend, Friday, Saturday, Sunday, yung kanilang mga magiging kilos protesta at pagtitipon hanggang sa November 30, ang NCRPO po ay patuloy nang naghahanda. Meron po tayong naka-ready
na mga reserve force. Ganun din po, meron tayong deployed personnel sa mga identified nating areas kung saan po nagkakaroon ng mga pagtitipon. So ngayon po bilang paghahanda naman dun sa ating 2nd trillion peso march sa November 30, meron na po tayong nakalaang mga tao na i-deploy. Sa katunayan po, meron na po tayong nasa 15,000 na mga tao na i-deploy natin. Wala pa po dito yung ating mga reinforcement na magmumula po sa iba't ibang rehiyon gaya po ng Region 3, Region 4A at iba pa pang kalapit na rehiyon na magbibigay sa amin ng dagdag na puwersa kung kinakailangan po natin. Ano naman po yung mga hakbang na ginagawa ng NCRPO para maiwasan ng anumang insidente ng karahasan o kaguluhan, lalo na matapos ang nangyaring gulo sa mga naunang anti-corruption rally noong September 21? Sa ngayon po, mas pinaigting natin yung pagmumonitor, lalo yung ating intelligence gathering, yung pakikipag-usap natin sa ating mga kapwa na allied agencies, kung ano po yung mga namomonitor nila at based po dito, gumagawa tayo ng mga hakbang kung paano natin maiiwasan pa or maiiwasan yung same incident na nangyari noong September 21. Sa ngayon po, sa patuloy nating pakikipag-usap at pakikipag-coordinate sa iba't ibang ahensya, is nakikita po natin na maiiwasan na po natin yung ganitong sitwasyon ulit, lalo na yung pagmomonitor natin sa social media dahil nakita natin na isa ito sa mga naging way ng ating mga kabataan, doon sila na engganyo, doon sa mga nag-join noong September 21. So isa po ito sa ginagawa namin para po mapaghandaan natin yung mga posibleng mga iba pang pagtitipon at mga karahasan na maaari namin maiwasan. Ma'am, meron na po bang natukoy na mga grupong posibleng manggulo sa mga demonstrasyon at paano ito binabantayan ng NCRPO? Sa ngayon po, wala pa po tayong mga identified na mga groups na posibleng manggulo sa ating mga inaasahan na mga pagtitipon, pero patuloy pa rin po yung ating pagmomonitor at pag-check kung yung mga grupo po na nagsimula or instigate nung nakaraang September 21 rally is magkakaroon pa rin po sila ng parte or role dito sa ating magiging rally sa November 30. So lahat po ito ay aming minomonitor pa po sa hanggang ngayon. Ma'am, nakikipag-ugnayan na po ba ang NCRPO sa mga organizer ng Trillion Peso March movement? May update na po ba dito? Yes po. Sa ngayon po, inaalam po natin mula sa ating mga local government units dahil yung permit po ay manggagaling sa kanila kung saan po sila magtitipon-tipon. Kung kaya po ang koordinasyon natin ay sa mga local governments or sa mga cities po na posible na magkaroon ng mga pagtitipon. Patuloy po yung ating pakikipag-usap sa kanila at pag-update sa atin kung may mga grupo na po silang na-monitor at na-identify na posibleng mag-join dito sa ating November 30 Trillion Peso March. Ma'am, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon. Sa ating po mga kababayan, since hindi pa naman po lahat nakakauwi, yung po mga uuwi mula sa sementeryo, sa mga probinsya, mag-ingat po tayo sa biyahe, maging alerto po tayo sa inyong mga gamit at iwasan pong maglabas ng malaking halaga ng pera o alahas sa mataong lugar. Patuloy po namin kayong hinihikayat na laging maging disiplinado, alerto at patuloy na makipagtulungan sa ating mga pulis. Habang papalapit naman po ang Kapaskuhan, mananatili po kaming naka-heightened alert upang matsak po ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong oras. PNP-NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng PNP National Capital Region.